One of my viewer po na request po na i-review ko daw itong bagong loan app daw po siya, which is itong si VIP Lend. By the way, sa Google Play Store po ito mata-download. In fairness naman sa kanya guys, instant loan offer po yung binibigay niya sa atin. Wow. So mukhang promising siya ha, kasi almost buo natin siyang matatanggap. Madaling-madali lang mag-apply dahil no income proof needed po sila. So everybody can apply po dito, and medyo kahit papaano daw is hindi po siya pa 7 days to pay lang. And medyo long term siya ha, in fairness sa kanya. Wow. So dahil promising siya, of course, no, sinubukan ko siya mismo. Hindi ko lang siya sinilip, hindi ko lang siya i-share sa inyo, kundi sinubukan ko po talaga siya. Para kahit papaano, mabigyan ko kayo ng heads up or maging aware kayo sa bagong loan app na ito. Well, bago ko magpatuloy, disclaimer lang po, I'm not a financial and loan expert and this video is not sponsored po. Gusto ko lang po siyang i-share sa inyo. Hindi para mangutang kayo dito, kundi para mabigyan ko po kayo ng tamang expectation before trying this new loan app po na ito. And by the way, if you are new to my channel, nagre-review po tayo ng different online loan apps or online loan services, legit man or hindi, new man or existing, sinisilip ko po yan at sinusubukan ko mismo. Nagbibigay po tayo dito ng legit tips, reviews, and recommendation and what online loan apps or loan services to avoid. Kaya kung gusto mo itong mga videos, sige consider subscribing at i-click mo yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified ka. Back to this new loan app nga po. And actually guys, no, madami na rin naman talaga siyang reviews, ang dami na then madami na rin naman siyang download. So maybe baka nagpalit lang ito ng pangalan. Pero syempre since nag-update po ito, malalaman pa rin naman natin yan later on kung ano yung meron talaga sa kanya and kung worth it ba talaga siya utangan. Well, sabi niya po dito no, si VIP Lend daw po is under daw po siya kay VIP Cash Lending Corporation, which is very familiar na rin po sa atin to. At nakatry na rin po ako ng isang VIP Cash loan app mismo po no, which is hindi natin sure kung iisa lang din po sila. So anyways, open po natin yung app. So ang bumugad po sa atin dito is yung kanilang permission authorization notice na in-agree ko po para makapag-proceed po ako sa next step. And then dito po nag-sign up po ako kasi bago nga po ako mag-a-apply dito. By the way, isang dilim ng app nila no, naka-block lang kasi yung background. Anyways po no, we need to input our mobile phone number first here. Then click po natin yung send para maka-receive po tayo ng 6-digit OTP. And then after po nyan, move on tayo sa next step, which is nandito na po tayo sa pinaka-homepage po ni VIP Lend, which is nagpapautang daw po siya up to 50,000 pesos. So, ibig sabihin natin guys, hindi po siya guaranteed ha, na ito po talaga yung papautang nila sa atin kasi sobrang laki nito sa first timer. And then, knowing na medyo maluwag yung kanyang application. Well, dito sa baba po no, nandito yung kanyang company registration. And by the way po pala, hindi ko na i-share kanina na ito po pala si VIP Lend na under kay VIP Cash Lending Corporation po. Is tinignan ko po siya sa SEC website under sa list of recorded online lending platform. Sa isa po siyang loan app, dapat nandun po siya. Pero unfortunately po, wala po siya doon. So anyways, no, dahil available siya sa public, so silipin ko na. So after po neto, no, in-applyan ko siya. And then dito guys, meron siyang access app list permission na kailangan ko daw pumunta sa setting ng phone ko and i-allow ko daw to, i-permit ko daw siya. Pero okay lang siya kung i-cancel natin. Kinancel ko po kasi siya kasi nakakapag-proceed naman. Well, after po nito is here guys, is the ID information na po agad. Here po, may mga IDs po tayong pagpipilian dito and then pipili lang po tayo ng isa lang po dito. And then after po niyan, pipicturean po natin yung ating ID. So kapag na-picturean po yan, mag-auto-capture po yung ibang details po ng ating ID. So i-confirm lang po natin yan. And then proceed po tayo sa next step, which is our profiling na po ito, including our personal details and our work information na rin po ito na. So halo-halo na, including our addresses din. Standard ng job type po, no? Kasi alam ko, bother din kayo dito. Pero sabi ko nga sa inyo, don't worry, kahit sino ay tinatanggap niya, mapa-student ka man, housewife, unemployed. Okay lang yan. Kasi bakit? Hindi po sila nanghihingi ng kahit anong income proof. So move on tayo sa next step, which is the contact information na po ito. Tatlo po yung hinihingi nila, pero the last one, the contact 3 person po, is optional na. So basically, dalawa lang yung fill-upan natin. Well guys, unfortunately po, after po pala nito, ayaw niya na po magpa-screen record, ayaw niya na po magpa-screenshot. Alam mo talaga no, yung isang loan app na kapag ganito, ayaw nilang ipakita yung kanilang loan details through the screenshots or screen records. Para sa akin na, medyo fishy yun. So bakit hindi mo ipapakita, diba? Dahil Girl Scout naman tayo, is na-picturean po natin yung kasunod po nung hindi na nai-screenshot or nai-screen record. So anyways, after po ng contact information po na yun, no, meron po agad silang offer sa akin nun, 1,000 pesos only. And guys, kung makikita niyo po dito, no, malinaw naman po na ang ma-receive ko na lang daw po sa 1,000 is 985 pesos na lang daw po. This is because po of service fee worth 15 pesos only. Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina na almost buo siyang matatanggap, almost wala siyang
kaltas talaga. Base po dito, no? So, nakalagay dito na may 91 days to pay daw po ako, and from the moment that I'm trying this loan app po is within 15 days. And then, yung interval niya na po is every 15 days, at kung makikita niyo po dito, hanggang term 6 po yung aking repayment po dito. Kung makikita niyo dito na hating-hati yung repayment schedule ko, pati yung repayment amount ko, talagang parang halos equally divided. And guess what guys? Sobrang lala ng interest rates, or kung kukumpitin natin to, nasa 2 to 3% lang siya nagre-range yung interest rate niya. For the whole 3 months to pay na yun na, kasi lumalabas kasi na 3 months to pay siya, kasi 6 terms, every 15 days yung repayment. But anyways po, no, kung makikita nyo dito, meron ditong withdrawal account na nakita ko na yung aking GCash account. So, ibig ko sabihin nito, hindi kasi ako nag-fill up kanina eh. Wala akong fill up na ganito. So, baka na-detect po nila yung aking account or old account po na shading ito dati. Anyways, dahil ako po ay decided ako na mangutang dito, kinontinue ko po yung aking application, and then nakalagay po dito, thank you for your loan application. The review will be completed within 10 minutes daw, and once approved, the funds will be deposited into your account without delay. So, agad-agad naman, natuwa naman ako kasi ganito nga. Agad-agad, bumalik ako sa aking dashboard at nakita ko naman agad-agad. Ang bilis naman din ng result. Application not approved, at pwede daw akong mag-reapply. Diba? Para hindi siya pinag-isipan, no? Parang system generated. Well, ang pinaka-take ko lang dito, sayang. Kasi gusto ko nga po siyang itry muna. Gusto ko nga po siyang makita kung totoo ba talaga, legit ba talaga, diba? Yung kanilang mga pa-offer. Kasi yun yung mga gusto natin eh, yung mga ganyang mga atake. Pero unfortunately nga po, no, sinubukan naman natin, pero na-reject niya po ako. Pero eto guys, so, meron tayong bumubungad na reviews dito pa sa Google Play Store. If ever po, nagtingin kayo ng reviews dyan. So, bago lang ito, last July 2026 lang, no? So, nakalagay dito po, no, interest rate is 40% per month. Ganun kalala, and they did not give the calculation before proceeding the loan. I try clicking 2,000. So, 2,000 yung offer sa kanya, no? But I don't have plan to loan, but I just want to see the interest. But I already transferred to my account, and my account only received 1,340 pesos. Ano lang naman nun? And I need to return back 2,158 in July 21. So, meaning the interest is 660 plus 158 is equals to 818, which is 40% of 2,000 pesos. Walang kinumpit niya talaga yung pinaka-simple interest talaga po, no? Kung magkano po talaga yung pinakakita po ng loan up po sa kanya. Including po yung amount na ibabalik niya na lang. Well, sabi niya dito is per month siya, hindi naman siya pa 7 days to pay. Yun yung sinasabi niya, ha? So, ibig sabihin po guys, may na-approve po dito, at ingatan niyo lang din, mag-ingat lang din po kayo kasi medyo hindi nga po siya sobrang transparent. Baka pang hook niya lang yung magagandang installment plan or installment term, diba? So, pag-isipan pa din pong mabuti, and if ever may nakatry sa inyo nito, no, please comment down below po para makatulong din sa ibang viewers natin na willing or gustong mangutang dito. At least may dagdag din po silang kaalaman para aware din po tayong lahat dito. So, don't worry, lagi naman po ako mag-update in times po may pagbabago or improvement dito. Yun lamang po, ay po may natutunan kayo sa video, ay po nakatulong tong video sa inyo. Kung gusto niyo po yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. At i-click yung bell button para lahat ng videos ko is updated and notified po kayo. So, thank you for watching this video. See you in my next video. Bye!